Kapatid, kung bago pa lang kayo sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Narito ang latest ratings ng mga noontime shows noong Wednesday, March 20, 2024 kung saan number 1 na naman ang Eat Bulaga with 4.7% laban sa It's Showtime na may 4.0%. Ayon ito sa inilabas na data ng AGB Nielsen Noontime Survey. Congratulations the Barkads! Wala pa ring tatalo sa subok na matibay at subok na matatag for 45 years partida maliit pa reach ng TV5. May dalawang pahaging si Bossing Vic Soto noong March 21, Thursday sa Eat Bulaga. Una ay noong kinanta nila ang 70s Manila sound hit na Rock Baby Rock, kung saan may pahapyaw si Bossing na bagong magdadala ng swerte. Bagong segment kaya ito. Matatandaan nyo noong unang araw nila sa TV5 ay mga patikim silang mga upcoming segments. May idea na ba kayo kung alin sa mga segment na ito ang tinutukoy ni Bossing? Pangalawang pasabog ay ang pagdating ng mga SG. Marami tuloy the Barkads ang nawindang at nahiwagaan kung ano ang SG na sinasabi ni Bossing. May idea ba kayo kung anong SG ang tinutukoy ni Bossing? May pabiro pang ang sinabi si Joey De Leon na sa Gedli daw. Bato-bato sa langit, tamaan ay iyakin at pangit. Napansin din sa episode sa Eat Bulaga noong Huwebes na live sila at tila nagkaroon ng rotation ng mga segments. Kabilang dito ang pag-una sa Perifee at ang pagtupad ng isang birthday wish ng isang letter sender para sa kanyang nanay na si Nanay Gloria sa Dear Eat Bulaga sa gitna ng kanilang kasiyahan sa sugod bahay sa barangay. Asahan natin marami pang pagbabagong mangyayari pero hindi muna namin masyadong i-isplok sa inyo dahil matinding surpresa ang hinahanda ng Eat Bulaga bago at pagkatapos ng mahal na araw. Samantala, inaanyayahan namin kayong manood ng Eat Bulaga Lenten Special sa darating na March 25 hanggang 27. Zelda ng kahapon sa Holy Monday, Love Thy Neighbor sa Holy Tuesday, at para di makalimot sa Holy Wednesday, alas 12 ng tanghali dito lang sa TV5 at RPTV Channel 9. Para sa mas malinaw na panunood, tumutok sa TV5 HD Channel 15 o sa RPTV HD sa mga Signal subscribers o sa inyong mga digital boxes. Isa sa mga The Barkads ng Eat Bulaga ang sinurpresa tayo dahil sa kanyang pagbabalik sa APT Studios. Ito ay para sa media conference ng kanyang bagong sitcom serye sa kapatid network TV5. Yan ay walang iba kundi si Miles Ocampo kung saan magkakaroon siya ng bagong sitcom serye na pinakamagatang Padyak Princess. Ayon sa report ni MJ Marfori, ang setting ng show ay mangyayari sa loob ng Barangay 5. Inamin ni Miles na naging emotional siya noong pinakita sa kanya ang project kaya malugod niyang tinanggap ito. Matatandaang nanalo si Miles ng Best Supporting Actress sa Metro Manila Film Festival noong nakaraang taon. Naroon din sa media ko ng ilang bigatin, batikan at mga new gen na artista. Congratulations the Barkads Miles! Bukod sa naganap na media conference ay ibinalita sa amin ng isang mapagkakatiwalaang source na nagpa-ocular inspection din ng TV5 sa buong APT Studios. Ang tanong tuloy ng marami, hudyat na ba ito ng pagbabalik ng Eat Bulaga sa APT Studios? Matatandaan sa loob ng 8 buwan ay ginamit ito ng Tape Incorporated para sa kanilang programang Tahanang Pinakamasaya. Ang sabi naman ng ibang netizens, hindi na maganda ang bumalik pa ang TVJ at legit the Barkad sa APT Studios dahil sa mga hindi magagandang nangyari sa kanila sa studio na ito noong nakaraang taon. Mas mabuti na lang daw na sa Meralco Theater na lang sila lumipat para bagong simula ulit. Para naman sa akin, ang posibleng pagbabalik ng Eat Bulaga sa APT Studios ay pagbabalik na rin sa kanilang original na tahanan at lahat naman ng may kinalaman sa Eat Bulaga ay nandoon talaga sa APT Studios. Masasabi kong pagtulong na rin ito ng TVJ sa may-ari ng studio na si Tony Tuviera upang maisalbo ito sa pagkalugi. After all, in good terms pa rin naman ang TVJ at si Mr. T. Siguro ay ba na lang sa APT Studio ang mga taong sum-aire sa programa kagaya ng mga halos host at mga timawang tape kanguso vloggers. Since ang Eat Bulaga ay under na ng TVJ Productions, wala nang dapat makialam pang iba sa pagpapatakbo ng programa other than TVJ. Ang iisipin na lang siguro ni Mr. T ay ang kikitain niya sa renta at syempre kakailanganin ulit ng mas maraming staff para sa isang malaking studio setup. Samantala, ang Meralco Theater ay pwede pa rin naman gamitin sa mga malalaking events ng programa kagaya ng mga grand finals at anniversaries.
Kailangan na talaga nila ng malaking studio lalo na ngayon at nagpapalakas ang kanilang mga katapat na programa. Samantala, habang abala ang GMA at ABS-CBN para palakasin ang It's Showtime, may nagbabadya din na malaking pasabog sa pagbabalik ni Willie Revillame at ng kanyang programang Wawawi na posibleng magbalik sa TV5. Yan ay ayon sa isang post ni Attorney Enrique Buco de la Cruz sa kanyang social media account kung saan kasama niya si Kuya Will kasama ang mga top executives ng Signal TV at MediaQuest President Jane Basas, TV5 President na si Guido Zabaliero, MediaQuest CFO na si John Andel, Signal VP for Channel and Content na si Shena Olaso. Matatandaang si Attorney de la Cruz na humawak sa kaso ng TVJ tungkol sa copyright issue nila sa Tape Incorporated. Tanong namin tuloy, may balak din kayang bawiin ni Kuya Will ang titulong Wawawi mula sa ABS-CBN. Na-inspire kaya siguro siya sa naging panalo ng TVJ sa titulong Itbulaga. Bali-balita ang planong pag-dominate ng TV5 sa midday TV ratings sa pamamagitan ng pag-ere ng bagong show ni Willie mula 2:30 PM hanggang 4:30 PM time slot, pagkatapos ng Itbulaga. Di pa kumpirmado ang iba pang detalye pero 80% sure kami na baka nga sa kapatid network natin masisilayan muli ang pamimigay ni Kuya Will ng jacket at 10,000 sa ating mga kababayan. Para sa akin, isa itong magandang balita para sa mga nakakamiss na kay Kuya Will at sa Wawawin. At kung mangyari man ang back-to-back programming ng EB at Wawawin ay siguradong sisabog ang TV lalo na't bali-balita din ng ABS-CBN ay ibabalik ang It's Your Lucky Day ni Luis Manzano. Siguradong buhay na naman ang telebisyon. Tayong mga manunood na naman ang tunay na panalo dito. Abangan natin ang mga susunod pang mangyayari. Samantala hahandugan muna kayo ni Best Philippines ng isang magabagdamdaming dance number. Baby girl, just move if you wanna shake. Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. If you wanna, sige, alugin mo. Do what you wanna, twerk if you wanna. Kabog lahat ng nakatingin, shawty why? Hindi ka pwedeng macho dancer. Pwede ka nicho dancer. Para sa may init na balitang Dabarkads para sa Dabarkads, mag-subscribe lang at like at i-share ang video na ito. Maraming salamat, hanggang sa susunod na video.